Hello guys, isang maulang umaga. So muling nagbabalik inyong lingkod, Kerry Works. So ngayong araw guys, meron tayong isang Ford Ranger 4x4 by Turbo 2.0 guys. So bali ang gagawin natin dito ay full maintenance natin siya. Ibig sabihin ay yung pamadihinang maintenance sa 100,000 kilometers. So bali guys, ang natatakbo ng ating Ford Ranger ay nasa 95,000 kilometers. So magaling at hindi na pinaabot ng ating customer ng 100,000. Pero dapat dito guys ay inunahan agad nung 80,000 kilometers. So dapat magpalit na ng belt, timing belt. Kasi ang belt dito guys ay basa, nakababad sa langis. At dito unahin muna natin yung ating automatic transmission dahil due for maintenance. So ayan, na-drain na natin at magpapalit din natin tayo ng ating ATF filter. So ayan, lilinisin natin ito guys. At dito ay kukunin natin yung ating original na ATF filter. So syempre pag nagpalit tayo ng fluid ay palit na rin yan guys, no? At ito pa yung tinatawag na oil pan gasket. So hindi sana yan kailangan, hindi yan gamitin ng 2 beses. Pero gusto ni customer ay lahat bago. Yan. So dahil sa malalim at makapalang bulsa ni customer, kaya papalitan natin ito guys, no? At dito guys ay tapos na po yung ating oil pan ng linisin. So kakabit na natin ito sa ating mismo automatic transmission. So syempre bago natin ikabit yan ay buga-bugahan lang natin muna ng brake cleaner itong ating ilalim ng valve body, nang sa ganun ay babawas-bawasan naman po yung dumi, no? Mahirap naman ng drain lang tayo tapos hindi natin siya bubugahan. So yan, bugahan talaga natin guys, no, para maalis yung mga dumi-dumi na hindi malulungkot ng basahan. So dito ay ikakabit natin yung ating ATF filter or transmission filter. Dahil sa bago ang fluid, di siyempre bago din ang ating filter. Nang sa ganon, gumanda ang circulation po ng ating fluid, no, sa loob ng ating transmission para ma-avoid din po ang maagang pagkasira ng ating automatic transmission. At syempre, huwag kalimutang hapitan yung tatlong tornilyo dahil tatlo lang na 8mm yan guys, no? So after nito ay syempre susunod na rin natin yung ating oil pan at bagong gasket, no? Ito. So step by step lang guys, no, ang ating gagawin. So mamaya pala isusunod natin yung timing belt nito at yung tensioner, na rin yung ating oil pump assembly. So tapusin lang natin muna itong ating transmission bago tayo mag-proceed doon sa next job, no? So dito guys, no, dahil bago yung ating gasket ay hindi tayo nagamit ng silicone, no? Yun naman pwede si-silicone yan at may rubber naman siya. Tapos nating ikabit yung ating oil pan ay syempre ito na tayo sa fluid. So dito titigan nating maigi kung anong nakalagay dito. So ang nakalagay dito guys is Mercon ULV. Yan, hindi LV ULV. So ito siya guys. Meron tayong original Ford ATF dito. So ito yung gagamitin natin. So ayun, makikita nyo Mercon ULV yung tatak, no? So huwag tayong gagamit ng iba. Kung anong nakadesignate po sa ating sasakyan ay yun lang po talaga ang ating gagamitin. Huwag na huwag tayo gumawa ng ating sariling DIY, sariling opinion na kung anong magandang ilagay dahil po para maiwasan yung magang pagkasira ng ating automatic transmission. So dito guys ay syempre may dipstick naman talaga ang 2.0 na Ranger at Everest or Raptor. So dito tayo magsasalin, no? Unlike doon sa mga 3.2, 2.2 ay doon po sa ilalim magsasalin. Kasama po yung maliit na dipstick sa ilalim. So dito guys ay hindi tayo mahihirapang magsalin, no? At maglalagay tayo dito ng 9 liters dahil drain na drain siya lahat. So syempre may inspection pa naman tayong gagawin para ma-level natin ng ayos yung ating ATF. So matapos nating salinan ng ATF yung ating transmission ay syempre magpo-proceed na tayo sa ating pangalawang target, yung ating wet type na timing belt, oil pump assembly, oil pump belt at yung ating belt tensioner na ating papalitan, no? Dahil sa kailangan pong palitan dahil ang issue lagi guys
ng ating Ford 2.0 Everest o Raptor ay napupudpud po yung kanilang belt kapag hindi agad na agapan. So ang mangyayari dyan pag napudpud yung belt ay magbabanggaan po yung ating engine valves at piston. So ang mangyayari po dyan ay posibleng magkaroon ng damage yung ating valve guide at engine valves at mapuputol po yung ibang rocker arm na magre-resulta po sa malaking gastusan, no? Kaya sa mga may Ford Ranger Everest dyan na 2.0 or yung tinatawag natin na bi-turbo ay wag na wag po nating tipirin sa maintenance. Dahil pag kayo nagkulang sa inyong mga Ford vehicle ay maaari po talagang mabutas ang ating bulsa. Kakamot tayo sa hindi makate, no? At bago natin mabuksan itong front cover guys ay kailangan natin tanggalin lahat ng nasa harapan. Kagaya nitong isang module ng ating boost ng bi-turbo at itong ating clutch pan. So alisin natin silang lahat dyan para mabuksan natin yung front cover. Nang sa ganun ay matanggal na natin at mapalitan na natin yung ating timing belt, no? So ubusin na natin lahat ng nakaharang dito. Unang-una itong kanyang belt. So madali lang naman siyang tanggalin dahil auto tension naman siya. Ayan, makikita nyo na parang lastiko lang kinakalas ni Gerio Works yung kanyang belt. At dito ay unti-unti na ngang nakakalas lahat ng nakaharang sa harapan. Kaya kaunting sandali na lang guys ay mabubuksan na po natin yung harapan ng ating front cover. So dito naman guys, ang ating crankshaft pulley, kailangan natin gamitan ng isang special tools. Ayan, yung self pulling. So hindi kasi yan guys pwede gamitan ng tatlong paa na puller kasi baka masira yung one-way clutch na nandyan sa pulley. Kasi yung dating one-way clutch guys na nasa alternator ay nilipat ng Ford dyan sa main crankshaft pulley, no? Kaya hindi yan pwede gamitan ng tatlong paa na puller. So dito gagamitan natin na pang Ford talaga na special tools at pihitin lang natin ng ilang beses hanggang sa lumabas at mabunot na yung ating main pulley. So kailangan nyo lang ng pangkontra. At dito ay natanggal na nga guys yung ating pulley, nabunot na sa kanyang pagkakabaon dito sa kanyang crankshaft. At makikita nyo yung belt ng water pump ay kasama dahil wala naman yung adjuster yung ating water pump. So dito ay alisin natin tong huling nakaharang at mabuksan na rin natin sa wakas yung ating front cover, no? At makalipas ang ilang minuto ay ito na nga guys. Yan, madali na siya tanggalin basta gamitan nyo lang siya ng scraper. At dito dahil papalitan din natin to ng bago yung front cover ay siyempre meron din kasamang front cover yung ating customer. So dito ay ita-timing natin yung ating crankshaft at camshaft. Bago natin i-timing ay siyempre pihit-pihitin natin muna ng maraming beses itong ilalim yung crankshaft hanggang sa makuha natin yung saktong posisyon ng timing mark ng crankshaft papunta sa idler gear ng timing belt. So dito guys, nakailang pihit din tayo bago natin na-hit yung tamang timing. So napakadali nyo lang naman i-timing dahil sa napaka-basic yung alignment ng ating mark. So dito, konting pihit pa, ayan, tatama na guys yung ipin sa crankshaft papuntang idler gear ng timing belt. So yan. Pag ganyang posisyon ay pwede na tayo maglagay ng lock doon sa camshaft. Ito pala guys yung oil pump, no, na belt. So dito maglalagay tayo ng pin lock sa camshaft. Intake at exhaust, nakaharap po yan sa taas. So kinakailangan natin lagyan ng ganyan para safety yung ating camshaft at yung pagkakaposisyon ng ating timing belt mamaya sa ating pagbalik, no, pagkabit ng bago. So napakadali lang yan guys dahil gagamitan lang natin siya ng Allen wrench para i-release yung tension niya doon sa belt. At kunting hila lang at makakalas na agad yan guys, no? So ganun lang kasimple gawin yung timing belt ng ating Ford 2.0. Ang mahirap lang dyan guys ay yung sa may oil pump. So makikita nyo mamaya kung ganun gagawin natin dyan, no? So dito ay release na natin at nakalas na natin yung lumang belt. At pansinin nyo dito guys kung clear sa ating camera, kung kita yung mga maliliit na crack na, pero sa tingin ko guys ay hindi kita dahil sa mumurahin lang naman tong cellphone natin na ginagamit. Kaya proceed tayo dito sa ating tensioner.
At kakalasin natin yan. At siyempre, papalitan natin yan ng bago. Pag nagpalit kayo kasi guys ng belt, talagang dapat isasabay nyo lagi yung kanyang tensioner. Kaya sabi ng iba talaga ay magastos daw talaga ang Ford. Ayan, makikita nyo na may gas-gas, may bakas na yung ating tensioner. So dito, bago natin lagyan ng panibagong belt, ay syempre bubuga-bugahan lang natin ng brake cleaner yung front side ng ating engine, nang sa ganun mabawas-bawasan naman yung dumi na nakasiksik po sa mga sulok-sulok, no? So dito, bago natin ilagay yung belt ay syempre lagyan natin ng padulas yung ating timing belt para hindi tayo mahirapan pag pa-shoot mamaya, no, sa bagong timing belt. So yan, bubugahan lang natin ng langis dahil sa wet belt man talaga yan guys, no? Kaya yan, pasisirita natin. So dito ay syempre ilalagay na natin yung ating brand new tensioner original. So yun guys, walang makukuhang replacement, no? Pag sinabing Ford na parts ay wag na wag kayong gagamit ng mga OEM. Piliin nyo talaga yung original para iwas backjab, no? So dito ay i-install na natin una yung ating tensioner. So napakadali lang. Magtatagal tayo nito guys, gawa ng oil pump at saka yung belt. Tapos yung oil pan kailangan nating ibaba, no? So may proseso pa guys at may matututunan kayo rito kung paano natin ginawa. Tapos ito na guys yung ating timing belt. Yan, brand new din yan at walang replacement. So makikita nyo, tatak nyan ay Ford na talagang pag nasira ay mahirap talagang ma-afford, no? So dito ay kinabit na natin yung ating timing belt na walang kahirap-hirap. Yan, pag na-shoot sa tensioner at sa crankshaft ay tatanggalin na natin at i-release na natin yung kanyang pin lock dyan sa tensioner para tuluyan ng tumapat yung ating timing marks at maunat po yung ating timing belt, no? So ganun lang guys, ganun lang kadali, no? So ito yung lock nyan na kailangan bunutin. At dito makikita nyo yung dalawang pin lock natin ay naka-steady. Matapos nating i-timing dito sa taas at dito sa baba, ayan, double check natin kung nakatapat ng ayos. So yan, all goods naman, nakatapat guys, no? So bali ang gagawin natin dito ay ito, yung belt na yan, ipapalitan natin yan. So dito ay pwede na natin kalasin yung ating pin lock. At dito nagpunta tayo dito sa ilalim guys. Ayan yung oil pan na ating tatanggalin. Yan, lahat yan tatanggalin at ibababa natin yung oil pan para matanggal natin yung kanyang oil pump at saka yung kanyang belt, no? So dito guys ay medyo mahirap kung wala ka pang experience, pero ito guys, panoorin yung mabuti. Yan, kailangan yung gumamit ng boom. Tanggalin nyo yung engine support doon para mahila pataas yung makina. Ayan, nakita nyo nakatali. Dahil sa pagkawangin natin yung makina ng siguro mga 3 inches, malaking bagay na po yun na clearance sa ilalim. Dahil nga ito ay 4-wheel drive, may differential. So ayan guys, panoorin yung mabuti para kayo ay magka-idea. At dito nga guys, ayan na, natanggal na natin yung oil pan. Ang problema, hindi pa rin natin siya mailusot, no? Dahil sa meron niyang oil strainer nakaharang doon sa may gitna, kaya hindi natin yan basta-basta mabubunot kahit nakakawang na yung ating engine. So ang gagawin natin dito guys, para magkaroon ng dagdag space sa ilalim at makalusot po ito ating oil pan, ayan, so dito guys tatanggalin natin itong stabilizer bar. Yang dalawang clamp bushing lang naman, no? Yan, ibababa lang natin yung stabilizer at matatanggal na natin yung ating oil pan na walang kahirap-hirap. Pero syempre, ayan, dito ay natanggal na nga natin yung ating oil pump at oil pan. Pero guys, hindi ko na video, pasensya na kayo at walang tagahawak ng camera. Mahirap po mag-video sa ilalim, pero at least naituro ko sa inyo kung saan yung tatanggalin, no? So syempre huhugasan natin yan, no? At ito pala yung bago nating oil pump na Ford original parts at yung kanyang belt. At malinis na rin po ang ating oil pan. So ready to install na po tayo guys. So mahihirapan naman tayo mag-video dito dahil mag-isa lang tayo guys, no? At ito nga pala yung ating oil pump na gagamitin. So brand nyo, gapang tayo sa ilalim para ma-shoot natin ng ayos yung ating parts na ikakabit. So dito guys ay naikabit na natin yung ating oil pump. Dito ang kulang na lang ay yung ating oil pump at saka ating oil strainer. So may technique dyan pa paano. Yun, na-shoot na natin yung belt dito sa ating crankshaft pulley. At dito pihit-pihitin lang natin yan dahil wala namang timing yung ating oil pump.
ma-shoot lang natin yan ng ayos, ay goods na yan guys, no? Dahil sa may crankshaft pulley naman napipigil dyan. At dito nga guys, ay makalipas ang ilang minuto ay syempre tatanggalin na natin yung nakatali dyan at ilalapat na natin yung ating makina. At dito medyo tabingi lang ating pagkakabidyo dahil sa tabingi din cellphone natin, gawa na nagdadaldal tayo dyan, no? So dito guys ay lalabas na natin yung ating front cover na bago at papalitan natin yun. Gaya ng sinabi natin kanina na papalitan natin ng brand new na front cover kasama po yung oil seal. At siyempre hindi pwedeng walang silicone, ay lalagyan pa rin natin yan, no? So dito ay makikita nyo na ang daming maliliit na plastic. Ang laman yan guys ay front cover bolts. Dahil sa maluho si customer ay magpadala siya sa sinasabi ng mga kasa, kailangan daw palitan yung mga tornilyo sa harapan. Pero sa akin lang guys, no, pwede namang i-reuse dahil nakailang ganito naman tayong ginawa. So wala tayong in-order ng mga tornilyo. Pwede naman yan i-reuse basta tama lang sa hapit, no. Ito kasing customer natin ay napaka matikuloso ng kaunti, kaya halos lahat pinapalitan, no. Pero siyempre dahil siya naman ang bumili ng pyesa, ay bahala siya sa buhay niya, no. So bali guys, ang ginastos nitong customer ay sa estimate lang ay hindi nababa po talaga sa 85,000, no, overall. So ganun po talaga kagastos. So dito ay lalagyan na natin yung taklob ng ating front cover, nang sa ganun naman ay para makapag-proceed tayo sa ating third target, no. So hindi na natin sasama sa target at yung change oil dahil basic lang naman yon. Ito nilagay na natin yung ating mga front parts. At syempre isusunod natin mamaya guys ang pangatlo, ang EGR cleaning at intake cleaning, no. So dahil sa 100,000 na yung schedule, ang gagawin natin ay lilinisin natin yung EGR para isang baklasan na lang po guys, no. Hindi yung pa balik-balik ng pasok labas, ay iba-iba ang gagawin. So dito gagawin na natin lahat, no. At dito guys makikita natin yung ating mga lilinisin sa EGR part at intake. Makikita nyo napakaitim, no. Maitim pa sa kapalaran ng mga at makalipas guys ang ilang minuto ay malinis na po yung ating EGR system ng ating Ford Ranger, oh. So ready to install na ito guys para matesting na natin kung ayos ba ang gawa natin sa pangmadiinang maintenance ng ating Ford Ranger Raptor, Ranger 2.0 pala. So dito natin idadaan sa ilalim yung EGR para walang kahirap-hirap, walang kasabit-sabit. At dito guys, makalipas lang ang ilang minuto, fast forward tayo, ay kompleto na po yung ating ginagawang Ford Ranger. At syempre, sa walang pag-aalangan, start! So dito guys, dahil umandar na po yung ating Ford Ranger, at syempre pagod na rin tayo sa kakadaldal, no. Mahaba-haba to guys ang ating topic, kaya carry works, pasok! So okay guys, ito na guys yung ginagawa nating fully PMS na Ford Ranger 2.0 by turbo. So ito, kakatapos lang natin gawin, kumpletuhin yung kanyang maintenance. So syempre hindi talaga pwedeng hindi natin i-road test, no, para ma-monitor natin kung merong umilaw dyan na sakit sa mata. So far so good, wala naman. So temperature normal at malinis po yung dashboard, no, walang nakailaw na sign ng problema. So ganun lang guys, no, yung kanyang fully PMS ay talagang medyo magastos dahil sa lahat ng belt ay pinalitan, sinama pa natin yung oil pan, no. So medyo malaki-laki ang ginastos si customer, pero goods naman kasi hindi niya pa pinaabot ng 100,000 yung mileage. So inunahan niya na kaagad bago pa maputulan ng belt at mas malalang gastusan. So hanggang dito na lang guys, no, ang ating video. So salamat po muli sa inyong panonood. Muli po, inyong lingkod, Carry Works.